Kabanata 771. Nabasag ang bote ng alak na may malakas na bang. Bumagsak sa sahig ang matipunong lalaki at tinakpan ang dumudugong sugat sa ulo. Nagulat ang ibang tao sa kanyang matapang na pagkilos, at wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit sa kanya. Napamura ng malakas si Peter at sumigaw, "Ano ang ginagawa ninyong mga talunan? Babae lang siya, kunin ninyo siya." Naunang kumilos si Maisie. Bagamat kaya niyang ibaba ang 2 o 3 sa kanila, 8 sa kanila ang natitira. Nakasuot siya ng isang pares ng stilettos. Tinagtagal, nagsimula siyang mapagod, at ang sahig ay puno ng nagkalat ng mga basag na bote. Nakita ng isang lalaki ang kanyang pagkakataon at sinuntok siya, pinatong siya sa sopa. Ibinaluktot ni Maisie ang kanyang tuhod at nagpakawala ng isang mabangis na sipa, at ang lalaki ay natambas sa isang nakakulong na posisyon, na tinakpan ang kanyang pandiya sa sakit. Isa pang 2 malalakas na lalaki ang humawak sa kanya at inipit ang kanyang likod sa sopa. Inilabas ni Peter ang kanyang utos, tanggalin ang kanyang maskara. Pinagmamasdan ni Katrina ang paglipat nila sa pagtanggal ng maskara ni Maisie. Ang kanyang mga daliri ay tumusok sa kanyang mga braso na nakakrus sa kanyang dibdib. Nang hahawakan ng mga lalaking iyon ang maskara ni Maisie, may ilang tao na lumipad sa pintuan at nahulog sa sahig sa paanan ni Peter. Natigilan ang 2 malalakas na lalaki. Ang mga bodyguard na pumasok sa silid ay mga profesional na mandirigma. Hindi pa man sila nakapasok sa pribadong silid ay binugbog na nila ang lahat ng tauhan ni Peter sa sahig. Napasigaw si Katrina sa sobrang takot. Napangiwi siya sa ilalim ng mesa at tinakpan ang kanyang tenga. Napatulala si Peter, ngunit hindi nagtagal ay natauhan siya, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit habang siya ay sumigaw, "Sino ba kayo? Alam niyo ba kung sino ako?" Ang grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim ay gumawa ng landas, at ang nasa medyo may edad na lalaki na lumabas mula sa likuran ng mga bodyguard ay walang iba kundi si Yael. Namula agad ang mukha ni Peter habang siya ay nanlamig. Mr. Boucher." Nanginginig si Katrina at namutla ang mukha. Si Mr. Boucher. Anong ginagawa niya dito? Pumangon si Maisie mula sa couch at inayos ang maskara niya para hindi ito mahulog. Maging siya ay labis na nagulat tulad ng iba pang 2. Mr. Boucher, hindi ba siya ang ama ni Helios? Tumayo si Yael sa harap ni Peter habang ang mga kamay ay nakalagay sa likod niya. May ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi na, "Siyempre, narinig ko na ang iyong dakilang pangalan, Mr. Zhivkov." Baka sa mukha ni Peter ang galit. Sa lagay na yon, hindi niya magawang bumusangot kay Yael, kaya nilunok na lamang niya ang kanyang galit at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin dito, Mr. Boucher? Wala naman sigurong kinalaman sa iyo ang affair ko sa Chases, di ba?" "Oo, tama ka. Wala itong kinalaman sa akin," sabi ni Yael habang nakayuko. Tumakad siya palapit kay Peter at tinapik ang balikat nito bago idinagdag, "Gayunpaman, tila nakalimutan mo na ang relasyon namin ni Michael, Mr. Zhivkov." Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Peter nang marinig niya ang sinabi ni Yael. Hindi niya inaasahan na ang mga Boucher ay tatayo para sa mga Chases. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga Chases dahil malapit nang magretiro si Michael sa kanyang posisyon. Gayunpaman, iba ang Boucher. Halatang mas makapangyarihan si Yael kaysa sa taong nasa likod niya. Kung hindi niya naibigay ang gusto niya, hindi siya papakawalan ni Yael ng ganoon kadali. Nagnanga ang ngipin niya at ngumiti kay Yael. "Tama ka, Mr. Boucher. Ang aking galit ay nakuha ang pinakamahusay sa akin. Kasalanan ko ito, at sana mapatawad mo ako." Tumalikod siya at hinayla palabas si Katrina. Binigyan siya nito ng isang sampal sa pisngi, dahilan para malaglag siya sa mesa, at nagsimulang damaloy ang dugo sa kanyang mga labi. Tinakpan ni Katrina ang mukha, nanginginig ang katawan habang gulat na nakatingin kay Peter. Itinuro siya ni Peter at sumirit ng pananakot. "You bitch, how dare you? Sino ka sa tingin mo para utusan ako ng gagawin?" Hindi inaasahan ni Katrina na gagawin siyang scapegoat ni Peter. Nanlamig ang kanyang dugo at sinabing, "Mr. Zhivkov, ako." Hinawakan ni Peter ang kanyang buhok at inihagis sa sahig. Itinaas niya ang paa niya at tinadyakan siya ng malakas. Kumapang si Katrina sa sahig na parang nagyelo na hipon, nanginginig at umiiyak sa sakit. Matapos mailabas ni Peter ang kanyang galit, dinuraan niya ito at naglakad palapit kay Yael. "Mr. Boucher, kasalanan ko kung hindi ko nakita ang kanyang masamang intensyon. Sinamantala niya ako, pwede mo ba?" Sinulyapan ni Yael si Katrina bago bumaling muli kay Peter. Ngumiti siya sa kanya at sinabing, "Naiintindihan ko, Mr. Zhivkov.
Napakaganda niya, at duda ako na kahit sino ay maiiwasan ang pagkawala ng kanilang mga ulo sa harap niya. Dahil natanggap na niya ang kanyang parusa, hahayaan ko na ito sa pagkakataong ito. Kabanata 772. Magalang na sumagot si Peter, salamat sa iyong pangunawa, Mr. Boucher. Pagkatapos noon, lumingon siya sa dalawang nasugatang malalakas na lalaki at nagutos, dalhin mo ang bitch na ito sa amo ng Glitz Club. Hilingin sa kanya na turuan siya ng magandang leksyon. Paumanhin, Mr. Jivkov. Please, hindi ko na uulitin. Please, hinawakan ng dalawang lalaki si Katrina mula sa sahig at hinayla palabas ng kwarto. Pagkatapos nito, dinala ni Peter ang kanyang mga tauhan at lumabas ng pribadong silid. Maya-maya ay lumitaw sina Nolan at Quincy sa labas ng silid. Nagdilim ang mukha niya nang makita ang gulo sa private room at ang takot na si Maisie na nakatayo sa harapan. Nagmarcha siya patungo kay Maisie at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Hinawakan siya ng mahigpit sa kanyang yakap, nilinggan niya si Yael at sinabing, salamat sa tulong mo, Uncle Boucher. Pinaalis siya ni Yael by waving his hand and said, don't mention it. Sana hindi mo makalimutan ang mga bagay na ipinangako mo sa akin. Lumabas si Nolan sa Glitz Club kasama si Maisie sa kanyang mga bisig. Malakas ang hangin sa gabi. Hinubad niya ang suot na jacket at isinabit sa balikat ni Maisie. Pagkatapos, inutusan niya si Quincy na kunin ang sasakyan. Nakapulupot sa kanyang mga bisig, kumapit si Maisie sa kanyang lapel at sinabing, Nolan, mas hinigpitan pa ni Nolan ang kanyang mga braso kay Maisie, ibinaba ang kanyang ulo para halikan ang tuktok ng kanyang ulo, at sinabing, I'm sorry. Dapat pala hindi kita iniwan mag-isa sa private room. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Umiling siya at saka isinandal ang ulo sa mainit nitong dibdib. Ayos lang ako. Hindi nila ako nagawang saktan. Sa totoo lang, hindi natin inaasahan na magiging ganito rin ang mga bagay. Nakatanggap lang si Barbara ng balita na magre-retiro na ang kanyang ama sa 1 linggo, at gusto ni Peter na samantalahin iyon. Ipinatong ni Nolan ang kanyang baba sa kanyang makapal na buhok. Umihip ang hangin sa kanyang buhok, dahilan upang pumulupot ito sa kanyang braso. Nakipagkita ka ba kay Mr. Boucher kanina? Oo, malinaw na sagot ni Nolan. Inangat ni Maisie ang ulo para tingnan siya at diniinan. May ipinangako ka ba kay Mr. Boucher? Humingi na ng tulong si Nolan kay Yael dahil hindi pa niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod pa rito, si Yael ay mula sa mga nakatataas, at si Peter ay nagkaroon ng isang relasyon sa isa sa kanila. Kaya naman, si Yael ang perpektong tao na sumulong at ayusin ang sitwasyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, tiwala siya na hindi na mangangahas si Peter na guluhin sila. Nagtaka lang si Maisie kung ano ang ipinangako ni Nolan kay Yael. Ibinaba ni Nolan ang ulo para tingnan siya. Hinaplos niya ang kanyang pisngi gamit ang kanyang mainit na kamay at sinabing, sa kabutihang palad, hindi kita hinayaang pumunta ng mag-isa. Sa kabutihang palad, napagpasyahan niyang sumama sa kanya. Kung hindi, hindi niya lubos maisip kung ano ang nangyari sa kanya. Nanatiling nakayuko si Maisie at hindi kumibo. Hinihinto ni Quincy ang sasakyan sa di kalayuan sa kanila. Pagkasakay nila sa kotse, tumingin siya sa likuran sa pamamagitan ng rear mirror at sinabing, Mr. Goldman, ang mga sugatang bodyguard na iyon ay isinugod na sa ospital. Tinambangan sila. Sa totoo lang, wala akong ideya na magkakaroon si Peter ng lakas ng loob na ipadala ang kanyang mga tao upang gumawa ng isang bagay na tulad nito. Buti na lang at nasa Glitz si Mr. Boucher. Walang imek si Nolan, walang ekspresyon ang mukha. Inakbayan na lang niya si Maisie. Madilim ang ilaw ng sasakyan, at ang kanyang mukha na nakasubsob sa anino ay madilim. Kahit na si Mr. Boucher ay nasa Glitz, wala na siyang pakialam kung sino ang nasa likod ni Peter at aalisin siya sa pagtatangkang saktan ng kanyang babae. Pagkatapos bumalik sa Blue Bay Villa, binuhat siya ni Nolan sa itaas sa kanyang mga bisig. Inihiga siya nito sa kama, at nang akmang aalis na siya, nakapulupot si Maisie sa kanyang bewang. Nolan, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi nila binuksan ang ilaw. Walang ilaw ang silid, at natakpan ng dilim ang gwapong mukha ni Nolan. Umupo ito sa tabi niya at binuhat siya para maupo ito sa kandangan nito sa harap niya. Isang sinag ng buwan ang bumungad sa kanyang mukha sa pamamagitan ng bintana, at ang kanyang balangkas ay naging malinaw sa paningin ni Maisie. Ano ito? Ipinatong ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabing, noong nasa opera ako kasama si Madam Neres sa Golden Garden Theater, nakasalubong namin ang ina ni Helios.
Natigilan si Nolan, ngunit kalmado lang itong tumingin sa kanya. Hindi nang ahas si Maisie na sabihin ito kahit kanino, maging kay Helios o kay Riley. Gayunpaman, kung si Nolan iyon. Kabanata 773. Ang bagay na ito ay matagal nang bumabagabag sa kanya. Gayunpaman, inilagay niya ito sa likod ng kanyang isip, at naalala lang niya ito nang makita niya si Yael. Niyakap ni Nolan ang kanyang mga kamay sa kanyang pisngi at tumawa. Tumigil ka na sa paglalaro, Zay. Hindi. Hinawakan ni Maisie ang kanyang palso. Nakita ko si Mrs. Boucher na nakikipagkita sa isang lalaki. Kilala rin ni Madam Nira ang lalaki. Siya ay tinatawag na Tristan Knowles. Ay oo. Bigla siyang may naalala at idinagdag. Sinabi ni Madam Nira na narito siya para magtrabaho sa Eastwood Enterprise sa isang proyekto sa ibang bansa. Ang Eastwood Enterprise ay kumpanya ni Anthony. Ibinalik siya ni Nolan sa kama at bumangon. Habang hinuhubad niya ang mga botones sa kanyang kamiseta, sinabi niya, Tristan, ha? Humiga si Maisie sa kama at sumagot, oo. Yan ang sabi sa akin ni Madam Nira. Tinanggal niya ang kanyang sando, tumambad ang kanyang payat na katawan. Ang kanyang sinturon ay tinanggal, at ang kanyang pantalon ay nakasabit sa kanyang baywang. Bigla niyang sinandok si Maisie, at natigilan ito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Maisie. Pinuhat niya ito sa banyo at sumagot, maliligaw tayo. Namula ang mukha ni Maisie sa kahihiyan. Sinuntok niya ito at sinabing, seryoso tayong nag-uusap ngayon. Napangiti si Nolan. Well, pwede naman tayong mag-usap ng seryoso habang naliligo. Nagdidilim na ang kalangitan sa gabi. Ang transparent na screen ng bintana ay malumanay na umuugoy, at ang silid ay binaha ng mainit na dilaw na liwanag. Nakahiga si Maisie sa mga bisig ni Nolan. Ang kanyang mga pisngi ay namumula, at siya ay mukhang kaakit-akit. Inilagay ni Nolan ang kanyang buhok sa likod ng kanyang mga tainga, pinalaya ang kanyang nakakaakit na mukha. Sa tingin ko hindi ko pa nasabi sa iyo ang tungkol sa aking ina. Napatulala si Maisie. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa kanya. Totoong hindi pa sinabi ni Nolan sa kanya ang tungkol sa kanyang ina noon. Lahat ng alam niya tungkol sa kanya ay mula sa bibig ni Cherry 3 taon na ang nakakaraan. Napakurap si Maisie at sinabi sa akin ni Cherry na ang nanay mo ay dating kasintahan ni Mr. Boucher bago niya pinakasalan ng iyong ama. Oo, siya nga, sagot ni Nolan. Hinaplos niya ang kanyang pisngi gamit ang kanyang palad, ipinatong ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo, at sinabi sa mahinahong boses, ang kanyang damdamin ay hindi mabasa. Ito ay dahil lamang sa ang ama ni Helios ay iginapos ng mga butchers, at pinili niya ang mga butchers sa huli ay nagkaroon ng pagkakataon ng aking ama. Niyakap siya pabalik ni Maisie at sinabing, let me guess. Tutol ang lolo mo sa kasal nila, tama ba? Malalim na tumawa si Nolan at sumagot, oo, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Namana ko ang pagkatao ng tatay ko, kailangang pakasalan ng tatay ko ang babaeng mahal niya, at ako rin. Nakiliti ang puso ni Maisie. Dahil lamang sa pagpupumilit ni Nolan na pakasalan siya ay naroon sila kung nasaan sila ngayon. Sa totoo lang, hindi nakakalimutan ng ama ni Helios ang nanay ko. Bahagyang natigilan si Maisie. Umupo ng tuwid si Nolan para samandal sa ulo ng kama. Habang hinahaplos niya ang buhok niya, nagpatuloy siya. Noong bata pa si Helios, masyadong abala ang kanyang mga magulang para bantayan siya. Sa totoo lang, hindi naman sila naging busy, at excuse lang ang pagiging busy. Ibinaba niya ang ulo niya para tingnan si Maisie. Inayos ni Elder Master Boucher ang kasal sa pagitan ni Mr. Boucher at ng kanyang asawa. Ang kanyang mga magulang ay gumagawa ng isang kasal ng keganhawahan. Mukhang mahal nila ang isa't isa sa ibabaw, pero sa totoo lang, hindi naman talaga nila gusto ang isa't isa. Si Helios ay pinalaki ni Elder Master Boucher noong siya ay bata pa, at nakilala lamang niya ang kanyang mga magulang noong siya ay 5 taong gulang. Nanginginig ang pilikmata ni Maisie. Ang makilala ang mga biolohikal na magulang ng isang tao, 5 taon pagkatapos ng kapanganakan ay hindi lamang naging dahilan upang masira ang kanilang relasyon kundi maging malupit din sa isang bata. Bigla siyang may naisip at inangat ang ulo niya. Ngunit mula sa insidente sa Winston Island, tila sa akin ay labis na nagmamalasakit si Mr. Boucher kay Helios. Ngumiti si Nolan at nagpatuloy. Iyon ay dahil nagpa siya si Helios na maging rebelde kahit minsan at tumakas sa bahay noong siya ay 12. Noon lang nalaman ni Mr. Boucher kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang anak. Pumangon si Maisie. Kaya ang dahilan kung bakit balak ni Helios na humiwalay sa mga butchers at magsimula ng sarili niyang negosyo ay dahil ayaw niyang sumunod sa yapak ng kanyang ama. Siguro,
Tumingin si Nolan sa bintana at sinabing, noong mga bata kami, tinatrato siya ng nanay ko na parang sarili niyang anak. I guess that's the reason he decided to become an actor. Sa totoo lang, hindi tutol ang tatay niya sa pakikisalamuha sa amin. Ngunit hindi kami gusto ng kanyang ina at ni Elder Master Boucher. Kabanata 774. Dahan-daang ibinaba ni Maisie ang ulo. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit nagbago ng husto ang ugali ni Mrs. Boucher matapos niyang malaman na asawa siya ni Nolan nang magkasalubong sila sa Golden Garden Theater. Total, asawa siya ni Nolan. Di minsan ay hindi nakakalimutan niya yan si Natasha. Walang asawa sa mundong ito ang makakapagparaya sa kanyang asawa na mag-isip tungkol sa ibang babae. Kaya lang may hindi siya naiintindihan. Ano ang nangyayari sa pagitan ni Mrs. Boucher at ni Tristan? Tristan Knowles, Natasha Knowles. Tila ikinonekta ni Maisie ang mga tuldok at nagtanong, ang pangalan ng iyong ina ay Natasha. Knowles, ibig sabihin ba nito na siya ay? Itinoon ni Nolan ang kanyang tingin sa kanyang mukha at sinabi sa seryosong boses, may dalawang malalaking pamilya sa Yarramore, ang mga Knowles at ang mga Hathaway. 11 taon na ang nakalilipas, si Rick Knowles, ang panganay na apo ng mga Knowles, ay pinakasalan ang prinsesa ng Yarramore, kaya ang mga Knowles ay mga kamag-anak ng maharlikang pamilya ngayon. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Nolan nang magsalita ito. Inampon ng mga Knowles ang aking ina. Siya ay tiyahin ni Rick, at si Tristan ay nakatatandang kapatid ng aking ina. Natigilan si Maisie na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang emosyon sa mga mata ni Nolan habang nagpatuloy siya. Ang buhay ng aking ina kasama ang mga Knowles ay isang bangungot. Kaya naman nagpa siyang tumakbo sa Slocavia. Ipinulupot niya ang mga braso kay Maisie at hinalikan ang gilid ng mga mata nito. Sa totoo lang, hindi na ako nagulat nang sabihin mo sa akin na nakita mong magkasama sina Mrs. Boucher at Tristan. Kung tutusin, alam ni Mr. Boucher ang tungkol dito. Alam ni Mr. Boucher ang tungkol dito. Natigilan si Maisie. Tumawa si Nolan at nagpatuloy. Nagsimulang magkita sina Mrs. Boucher at Tristan ilang taon na ang nakalilipas. Buti na lang pumikit si Mr. Boucher dito. Pinilit siyang magpakasal sa babaeng hindi niya mahal. Ilang taon na siyang malamig ang pakikitungo sa kanya, kaya wala siyang nakitang dahilan para sisihin siya sa kanyang pagtataksil. Hindi sumagot si Maisie. Sa huli, ang kasal ni na Mrs. Boucher at Mr. Boucher ay talagang isang malungkot na kwento. Kinailangan nilang magpanggap na parang isang mapagmahal na mag-asawa sa harap ng lahat sa loob ng ilang dekada, ngunit sila lamang ang nakakaalam na ang kanilang relasyon ay bahagyang mas mabuti kaysa sa isang estranghero. Gayunpaman, namumula ang mga mata ni Mrs. Boucher noong araw na nakita siya ni Maisie nang itulak niya si Tristan palayo. Ngayon ay tila sa kanya na si Mrs. Boucher ay sinusubukang putulin ang relasyon sa kanya. Mabagal siyang nagtanong, so tungkol sa bagay na ipinangako mo kay Mr. Boucher. Tungkol ba ito kay Helios? Natahimik sandali si Nolan bago sumagot, oo. Pagod na pagod si Maisie kaya hindi na siya nagtanong pa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog ng malalim pagkaraan ng ilang segundo. Sa kabilang banda, hindi makatulog si Nolan kahit anong pilit niya. Hinayaan niyang yakapin siya ni Maisie at pinananatili ang kanyang posisyon sa buong magdamag. Maagang nagising si Maisie, 6:00 pa lang ng umaga, madilim at makulimlim pa rin ang langit. Wala na si Nolan sa tabi niya. Hindi niya alam kung hindi ba siya nakatulog buong gabi o ilang oras lang siyang nakatulog. Pagkatapos niyang maghugas ay bumaba na siya. Tumingin siya sa bintana, at sa tingin niya ay umulan dahil basa ang lupa. Bukas ang ilaw sa kusina, at may mahabang anino sa sahig. Si Nolan ay nagprito ng itlog, at ang hangin ay napuno ng halimuyak ng itlog. Pumunta si Maisie sa kusina at nagtanong, bakit ang aga mong nagising? Pinatay ni Nolan ang kalan at inilagay ang itlog sa plato. Tinala niya ito sa mesa, tumalikod, at tumingin sa kanya. Siyempre, para ipaghanda ka ng almusal. Nakasuot siya ng sagi blue na silk robe. Maluwag na nakatali ang sinta sa kanyang baywang habang nakabukas ang kwelyo, nakitang-kita ang kanyang matigas na dibdib at abs. Ang sexy at eleganting tingnan niya at the same time. Umiwas ng tingin si Maisie. Paano ka nakakasigurado na madyay gising ako ng napakaaga? Natapos niyang ihanda ang huling pancake at sumagot na may ngiti sa kanyang mukha, iyan ay dahil alam kong madyay gising ka ng maaga. Pumunta siya sa table at umupo sa upuan niya. Sinulyapan niya si Nolan at naisip, hindi lang siya magaling sa pamamahala ng isang kumpanya, ngunit mas mahusay din siyang magluto kaysa sa akin. Kinagat ang kanyang tinidor, may naisip si Maisie at nagtanong, Nolan, kailan ang iyong kaarawan? Natigilan si Nolan.
Inikat niya ang ulo para tingnan siya. Bakit? Kabanata 775. Sabihin mo sa akin, pakiusap. Tiniinan ni Maisie habang hinihimas ang braso niya. Tumawa siya at sumagot, sa ika-23 ng Oktubre ito. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Diba next month na yon? Huminto siya saglit bago sinabing, hindi pa ako nakakasama sa iyo ng taglamig. Tingnan natin ang nyebe sa Coralia ngayong taglamig. Mag-snow sa katapusan ng Oktubre sa Coralia, at alam kong may natural na ski resort doon. Dapat ba nating isama sina Colton at Daisy? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, tahimik na tumayo si Nolan sa kanya, iniharap ang kanyang mukha, at hinalikan ang kanyang mga labi. Bitawan lang niya ito ng may pag-aatubili pagkatapos ng mahabang panahon. Habang hinahaplos niya ang gilid ng labi nito gamit ang daliri, sinabi niya, huwag kang mag-alala. Gugugulin ko ang taglamig kasama ka sa nalalabing bahagi ng aking buhay mula ngayon. Kinugol niya ang nakaraang 3 taong taglamig sa lungsod ng St. Page ng Morwich. Ang nyebe ay puti sa taglamig, at hindi siya nakasama roon sa loob ng 1,075 mahaba at madilim na gabi. Ganon din siya, niyakap ni Maisie ang sarili niya at ipinulupot ito sa leeg niya. Nolan, siniseduce mo ba ako? Natigilan si Nolan. Lumawak ang ngiti sa kanyang mukha nang sumagot siya, ako ba? Lumapit si Maisie sa tenga niya at mamulong, parang wala na akong ganang kumain ng almusal. Gusto kong kumain ng iba. As you wish, my lady. Sinandok siya ni Nolan mula sa sahig. Ano man ang gusto niya, kahit na gusto niya ang buwan, gagawin niya ang lahat para makuha ito para sa kanya. Matapos pahirapan ng isang gabi, iniwan si Katrina sa isang eskinita sa paligid ng Glitz Club. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang buhok ay magulo, at siya ay may mga pasa sa buong mukha. May isang matandang babae na nangongolekta ng basura. Nang makita niya si Katrina ay natakot siya at napasigaw. Sa huli, si Katrina ay isinugod sa ospital ng isang mabait na kaluluwa. Nanginginig ang kanyang katawan, at nanghihina ang kanyang malay dahil sa ulan. Nang magising siya, ang una niyang nakita ay si Barbara. Nakasandal siya sa pader, at walang ekspresyon ang mukha. Pinipigilan ang kanyang sakit, nagtanong siya sa pamamagitan ng pagnangalit ng mga ngipin, narito ka ba para pagtawanan ako? Pagtawanan ka, tumingin si Barbara sa labas sa bintana. Gusto ko talagang pagtawanan ka, pero nagbago ang isip ko nang makita kong kaawa-awa ka. Iligtas mo ang iyong mga luha ng buwaya para sa iyong sarili. Singgal ni Katrina, nang hindi sinasadyang mahaylan niya ang sugat sa gilid ng kanyang bibig, napasigaw siya sa sakit. Inalis ni Barbara ang kanyang tingin, itinuwid ang kanyang katawan, at lumapit sa kanya. Tumayo siya sa tabi ng kanyang kama at sinabing, mukhang pinabayaan ka na rin ni Mr. Jivkov. Nang pumasok sa kanyang isipan ang mga bagay na ginawa sa kanya ng mga tauhan ni Peter kagabi, namula ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Ikaw, tinanong ni Barbara, anong ako? Ha? Ikaw ang tumawag kay Mr. Boucher, di ba? Ikaw ang nag-expose sa relasyon namin ni Eugene noon, and this time ikaw na naman. Ungol ni Katrina, namumula ang kanyang mga mata ng marahas na nakatitig kay Barbara. Hindi naramdaman ni Barbara ang pangangailangang magpaliwanag sa kanya dahil pakiramdam niya ay hindi ito kailangan. Bahala ka, nandito lang ako para paalalahanan ka na ihinto ang paggawa ng anumang gulo. Kung hindi, baka mamatay ka. Naglakad si Barbara papunta sa pinto. Napalingon siya nang may maalala siya at sinabing, aanihin mo ang iyong itinanam. Tinala mo ito sa iyong sarili, at walang mananagot sa iyong mga pagkakamali. Pagkatapos noon, umalis si Barbara kasama ang mga bodyguard sa labas ng ward. Sa Soul Jewelry, hindi ko akalaing magiging napakalamig ng puso ni Peter. I doubt na may magagawa pa si Katrina simula nung iniwan niya siya. Naalala ni Maisie kung paano sinubukang pasayahin ni Katrina si Peter kagabi. Nabuhay siya sa ilalim ng kontrol ng mga lalaki at itinuring ang kanyang sarili bilang isang kabit ng isang lalaki. Umaasa sa kanyang kagandahan upang mangakit ng mga lalaki sa kanyang pag-uutos. Sa huli, natalo pa rin siya sa mga benepisyo. Para sa mga lalaking iyon, ang mga wildflower ay magiging wildflowers lang. Kaano man sila kaganda, sila ay walang iba kundi isang laruan upang aliwin sila. Kabanata 776. Ang asawa ni Peter ay nagmula sa isang mayamang pamilya, at siya ang babaeng legal na ikinasal sa mga Jivkov. Ang isang walang awa na lalaking tulad ni Peter ay hindi mailabas ang kanyang galit sa kanyang asawa, kaya natural lang na magdusa ang kanyang mistress.
Kinuha ni Barbara ang tasa ng kape at humigop mula rito, ngunit mukhang walang ekspresyon. Napatingin si Maisie sa kanya. Nagsisisi ka ba? Natigilan siya ng ilang segundo at saka tumitig sa masaganang kape sa tasa. Wala akong panghihinayang. Nalulungkot lang ako para sa kanya. Minsan naramdaman ko rin ito para sa dalawang tao. Kinuha ni Maisie ang panulat sa mesa at kinalikot ito. Minsan iniisip ko kung magsisisi sila kung malalaman nila kung ano ang mangyayari sa kanila sa huli. Tumawa si Barbara. Ang 2 taong binanggit mo ba ay ang mga babaeng may gusto kay Mr. Goldman? Hindi sinasadyang natapon ni Maisie ang panulat sa kanyang kamay. Mabilis niya itong tinakpan ng palad upang hindi mahulog ang panulat mula sa mesa hanggang sa sahig. Kailangan mo bang maging tapat? Labis na napahiya si Maisie. Nag-cross-leg si Barbara at matikas na samandal sa likod ng sopa. Napaka-charming talaga ni Mr. Goldman kaya maraming babae ang naa-attract sa kanya. Ang problema ay hindi man lang nila binibigyang pansin ang asawa niya. Napasapaw si Maisie sa kanyang noo. Minsan niyang naisip na si Nolan ay magaling sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Ang tanging downside ay siya ay lubhang popular sa mga dalaga ng Baseburg. Siya ay umaakit ng maraming hindi ginustong pagtatagpo sa tuwing siya ay umaalis ng bahay. Isinasantabi ang paksa, biglang nagtanong si Maisie, "By the way, close ba ang tatay mo sa leader ng Butchers?" Napailing si Barbara, "Hindi ko masasabi na close sila. Buti na lang magkatrabaho sila dati." Biglang napagtanto ni Maisie ang mga salita na sinabi ni Mr. Boucher kay Peter noong gabing iyon ay dapat na magkamukha. Tinulungan lang ng Butchers ang mga chases noong isang araw dahil kay Nolan. Biglang nakatanggap ng text message si Barbara sa kanyang cellphone. Walang nakakaalam kung tungkol saan ang text message, ngunit namutla ang mukha niya sa isang iglap. Matapos basahin ang mensahe, sinabi ni Barbara na may apurahang nangyari sa bahay at iniwan kaagad ang Soul. Hindi maiwasan ni Maisie na sumimangot, nakatingin sa kanyang nag-aalalang ekspresyon. Naisip niyang may seryosong nangyari. Hindi nakakagulat, hiniling niya kay Quincy na tumulong na malaman ang tungkol sa mga chases at natuklasan na ang tiyuhin ni Barbara ay naaksidente sa sasakyan. Sinasabing namatay ito habang dinadala sa ospital. Maaasahan ba ang balita? Ang boses ni Quincy ay nanggaling sa kabilang linya ng tawag. Siguradong mapagkakatiwalaan. Bagamat hindi pa inilalabas ang balita, dapat ay papunta na sina Mr. Michael Chase at Miss Chase, na sumusugod sa ospital sa sandaling ito. Ang ospital ay nagdeklara lamang na ang mga pamamaraan ng pagliligtas ay nabigo. Pinawisan si Maisie sa noo dahil sa kaba. Naglakad siya papunta sa sofa at naupo na may isang madilim na ekspresyon. Ang tiyuhin ni Barbara ay biglang namatay, at ang kanyang ama ay bababa sa kanyang posisyon sa loob ng ilang araw. Hindi ba, ang nakababatang kapatid na lalaki ni Mr. Michael Chase ay talagang malapit ng pumalit, ngunit walang makakagawa nito ngayon. Nangangahulugan ito na ang mga koneksyon ng Chase sa mga nakatataas ng lungsod ay naputol na. Napaawang ang labi ni Maisie. Matapos tapusin ang tawag, napatitig siya sa screen ng kanyang cellphone at nawala sa ulirat. Kukunan na sana ng tiyuhin ni Barbara ang posisyon ng kanyang ama ngunit biglang naaksidente ang sasakyan. Ito ba ay nagkataon lamang, nadama ni Maze na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ibinaba ni Quincy ang telepono at pumasok sa opisina. Nakatayo si Nolan sa harap ng French window, nakatingin sa malayo na may malamig na ekspresyon. Kumuha ng isang tao upang imbestigahan ang aksidenteng ito ng palihim. Nagulat si Quincy pero tumanggaw siya. Masusunod, lumabas si Quincy ng opisina, at napalingon si Nolan sa screen ng kanyang cellphone na nakapatong sa desk nang may nag-pop up na text. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang notification. Nanggaling ito sa hindi kilalang numero. Howlings Golf Course, see you there. Nagmaneho si Nolan sa panlabas na golf course ng Howland, ipinarada ang kanyang sasakyan sa labas, isinuot ang kanyang trench coat, at pumasok sa pasilidad sa pamamagitan ng gate nito. Walang tao sa bakanteng golf course, at ang tahimik na field ay mukhang mas payapa. Kabanata 777. Tinala ng waiter si Nolan sa looban. Isang lalaki ang nakaupo sa sulok ng outdoor cafe sa balcony. Napalingon ang lalaki nang marinig ang yabag ng isang taong umaakyat sa hagdan, at tumingin siya kay Nolan. Talagang pinuntahan ako ni Mr. Goldman, talagang ikinararangal ko. Sa tingin ko si Uncle Topaz ang nagbigay sa iyo ng contact information ko. Hinailan ni Nolan ang upuan at dahan-daang umupo sa tapat ng lalaking iyon. Tinatawag ni Tristan ang waiter. Gusto mo nang maiinom? Walang pakialam siyang sumagot, anything will do.
Sinabi ni Tristan sa waiter, bigyan mo kami ng isa pang tasa ng Blue Mountain. Tumango ang waiter. Si Anthony talaga ang nagbigay sa akin ng contact information mo. Kahit anong mangyari, tito mo pa rin ako. Tito ko. Inengat ni Nolan ang kanyang tingin at mukhang walang ekspresyon. Ang mga Goldman ay hindi kailanman umamin sa katotohanan ng pagkakaroon mo bilang isang kamag-anak. Napangisi si Tristan. Sinisisi mo pa kami sa engkwentro ng nanay mo. Talagang pinakitunguhan ng mga Knowles ang iyong ina, kahit na ang iyong ina ay hindi kadugo sa amin. Napakahusay mong traitor sa kanya. Gumisi si Nolan. Ang mga Knowles ay hindi makapagsilang ng isang anak na babae, na maaaring magdala ng mga benepisyo sa pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa, kaya't nag-ampon ka ng isang ulila upang gawin siyang biktima na makakatulong sa Knowles na pagsamahin ang katayuan nito sa mga nakatataas na uri. Nakatingin sa ekspresyon ni Tristan, na unti-unting lumabo, napangisi si Nolan. Kayong mga Knowles ay hindi nangangailangan ng anak na babae. Ang kailangan ninyo ay isang gamit na makakatulong sa iyo na makakuha ng mga benepisyo, tama ba ako? Ang hitsura ni Natasha ay namumukod-tangi, at minsan siya ay itinuturing na isang kakaunting bell ng industriya ng entertainment. Noon sa Yar Amor, ang Knowles ay nagtulak sa kanya sa negosyo at politikal na mga mundo dahil sa kanyang pambihirang hitsura. At lahat ng lalaking nalasing ng kanyang kagandahan ay gagastos ng malaking pera para lang makalapit sa kanya. Ang mga Knowles ang siyang nakinabang ng husto mula sa mga benepisyong ibinigay ng mga lalaking iyon. Tinatrato nila siya na parang party girl ng Knowles kaysa sa anak ng Knowles. Unti-unting nawala ang ngiti ni Tristan. Ngunit hindi siya pinahintulutan ng mga Knowles na magdusa. Talaga, tinampot ni Nolan ang kape na kalalapag lang ng waiter sa mesa, parang walang pakialam ang tono nito. Wala siyang halaga kung siya ay madudumihan ng sinumang lalaki, at alam talaga iyon ng mga Knowles. Ang isang bagay na hindi makukuha ay kadalasan ang pinakamahalaga at nakatutokso. Isang malinaw na ngiti ang ibinigay ni Tristan. Ngunit pagdating sa industriya ng entertainment, pinili niya na tumuntong sa larangang iyon. Ang industriya ng entertainment ay talagang isang komplikadong mundo, ngunit ito ay hindi bababa sa mas malinaw kaysa sa iyo. Ibinaba ni Nolan ang tasa at pinunasan ang bibig ng tasa gamit ang dulo ng kanyang daliri. Ano man ang pagnanais para sa kapangyarihan, katayuan, at ambisyon, gaano man kalubha ang industriya ng entertainment, hindi ito mangangahas na itulak ang isang tao na maging isang party girl o kahit isang call girl. Bagamat ang industriya ng entertainment ay isang komplikadong mundo, karamihan sa mga taong naninirahan dito ay kusang loob na gumawa ng mga bagay sa halip na sa pilitan. Ang industriya ng libangan sa Slakova ay hindi na isang mundo kung saan magagawa ng mga prestihiyoso ang anumang gusto nila. Lahat ng artista ay may karapatang pantao. Kung anumang bagay ay pinilit sa sinuman at ang insidente ay nalantad, ang reputasyon ng taong lumampas sa hakbang ay masisira, at walang sinuman ang may lakas ng loob na kumuha ng panganib. Gayunpaman, kung ang isa ay naninirahan sa matataas na uri ng mundo ng Yar Amor, ang bansa ng kapitalismo, ang isa na walang malakas na background ay maaari lamang maging isang paglalaroan ng iba. Kalmadong humigop ng kape si Tristan. Ngunit ang mga Knowles ay hindi gaanong kasuklam-suklam kung ihahambing sa Goldman, tama ba ako? Pinaihit ni Nolan ang kanyang thumb ring at hindi nagsalita. Nabuntis ng iyong lolo sa tuhod ang prinsesa bago siya pinakasalan. Hindi man lang siya opisyal na pinakasalan sa huli. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang ma-promote ang mga Goldman sa royal blood ng walang dahilan. Ang lolo mo naman, pinaglaruan niya ang damdamin ni Miss Hathaway at ginawa lang siyang kasangkapan para magparami ng supling. Siguradong na-provoke niya ng mga Hathaway, di ba? Biglang lumabo ang ekspresyon ni Nolan. Nanunuya si Tristan, ngunit agad na napawi ang pagngisi. Gaano man kasama ang mga Knowles, kumilos kami ng responsable para sa kapakanan ng reputasyon ng aming pamilya. Kahit na ginamit namin ang nanay mo, hindi namin siya tinatrato ng masama. Dahan-daang tumayo si Nolan. Dahil wala nang mas magandang sasabihin si Mr. Knowles, aalis na ako. Nang makita siyang umalis, itinaas ni Tristan ang kanyang mga talukap. Ang iyong dalawang anak ay nag-aaral sa isang pribadong paaralang elementarya, hindi ba? Kabanata 778. Huminto si Nolan sa pag-usad, lumingon, at mukhang sobrang lamig. Kinuha ni Tristan ang tasa ng kape. Nagkataon lang, nag-aaral din ang pamangkin ko sa elementarya na ito. Si Katrina, na na-hospital, ay hindi makakain ng kahit ano. Sa pagtingin sa kanyang namamaga at pumangit na mukha, binasag niya ang salamin sa sahig.
Lumapit si Maisie sa pintuan ng ward at unang kumatok. Napatingin si Katrina sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang relasyon nila ni Maisie ay hindi masyadong palakaibigan, at tiyak na ayaw niyang maging kaibigan si Maisie. Ibinunyag lamang niya na sina Barbara at Mrs. Goldman ay nasa parehong panig. Naparito ako para makita ka. Huminto si Maisie sa tabi ng kama at pinagmasdan siyang mabuti. Si Mr. Jevkov ay napakalupit na tao. Bahagyang nanginig si Katrina, at may bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang mga mata. Ikaw, paano niya nalaman ang tungkol sa relasyon namin ni Mr. Jevkov? Hindi man lang nagulat si Maisie sa kanyang reaksyon. Miss Zalensky, isa kang babaeng walang background. Napakahirap para sa iyo na mabuhay sa mundo na iyon. Parang ipinagmamalaki niya ang kanyang katayuan. Kung tutusin, anak ako ng mga hanigan. Hindi ganoon kahirap para sa akin na kumuha ng impormasyon tungkol sa usapin mo at ni Mr. Jevkov. Naging malungkot ang ekspresyon ni Katrina. So ano ngayon? Nandito ka ba para ipakita ang background mo? Siyempre hindi. Nandito ako dahil gusto kong makipagtulungan sa iyo, Miss Zalensky. Makipagtulungan. Tinitigan siya ni Katrina ng may pagdududa. Naglakad si Maisie sa bintana. Alam kong gusto mong pabagsakin ang chases, kaya nagdadala ako ng magandang balita. Nagulat si Katrina. Ano ang magandang balita? Napangiti si Maisie. Siguradong makikinabang ka sa magandang balitang ito. Sinasabing na aksidente ang tiyuhin ni Elena at namatay sa gitna ng pagliligtas sa ospital. Ang mga chases ay pinigilan ang balita, kaya kahit ang media ay hindi alam tungkol dito. Nagulat si Katrina at nanlamig sa kama. Ikaw, ano ang sinabi mo? Nagulat si Katrina at hindi makapaniwalang totoo ito. Tumakad si Maisie sa kama, bahagyang yumuko, at tumingin sa kanya. Nakuha ko ang balitang ito mula kay Mr. Jevkov, kaya sigurado akong totoo ito. Napahawak ng mahigpit si Katrina sa kanyang kumot, hindi niya inaasahan na naaksidente pala ang tagapagmana ng chases. Oh, ang Diyos ay makapangyarihan at, higit sa lahat, patas. Gusto niya talaga akong tulungan sa sandaling ito. May naisip siya bigla at mapatingin kay Maisie. Pumunta ka para sabihin sa akin ito ng kusa. Ano ang nasa isip mo na kailangan kong makipagtulungan sa iyo? Kung gusto mong sirain ang chases, matutulungan kita. Tumayo ng tuwid si Maisie at huminto sandali bago idinagdag. Gayunpaman, kailangan mong tulungan akong makapasok sa mga bushe sa pamamagitan ng kasal. Namangha si Katrina sa ideya noong una. Tapos tumawa siya ng malakas. Gusto mo tulungan kitang magpakasal sa butchers. Wala akong ibang choice ngayon. Hindi na ako makabalik sa mga hanigan, na-freeze na ni Itay ang lahat ng aking credit at debit card, at sa lahat ng ito ay hindi ako pinapansin ni Tanner. In short, tuluyan na akong napilit sa isang sulok. Walang paraan para makabawi ako sa beach na yun basta naipit ako sa ganitong sitwasyon. Ang tanging paraan para makaganti ay ang magpakasal ako sa butchers. Ito ang tanging landas na makakapagbigay sa akin ng kapangyarihan para makaangat kay Maisie Vanderbilt. Sisiguraduhin kong daranasin niya ang lahat ng kahihiyan na dinanas ko noon. Oo, gusto kong pakasalan si Mr. Francisco Boucher. Kasama mo noon ang kanyang ama, kaya ikaw lang ang makakatulong sa akin. Lalaban ako ngayon para sa isa pang pagkakataon na gumanti sa kanya. Napasandal si Katrina sa ulo ng kama at nanunuya. Pinabola mo ako, pinlock na ako ni Eugene. Gusto mo bang hanapin ko siya at mapatay ako? Hindi ko hiniling na hanapin mo siya. Nag-cross arms si Maisie. Alam kong pro ka pagdating sa panliligaw sa mga lalaki. Kung hindi, hindi ka na makakasama ni Mr. Eugene Boucher at Mr. Jevkov pagkatapos noon. Napangisi si Katrina. Imbes na puntahan mo ang anak ni Eugene, mas mabuti pang ituon mo ang iyong mga mata kay Helios Boucher, ang pinakamatandang tagapagmana ng butchers. At kapag si Helios ang naging ulo ng pamilya sa hinaharap, automatiko kang magiging matriarch ng pamilya. Kabanata 779. Parang nandidiri si Maisie. Baka hindi mo man lang magawang mahalin si Helios kahit ikaw pa ang lalapit sa kanya. Hindi ko nais na pumunta para sa lana at bumalik na may gupit, kaya si Francisco ang pinakamahusay na pagpipilian. Naranasan ko na ang pagkatalo pagdating kay Helios. Hindi siya mabibighani ng mga babae, walang humor gaya ng monghe, at hindi marunong maging romantiko. Kaya naman hindi ako nang ahas na umasa kay Helios. Wala akong maiiwan kung matatalo ulit ako this time around. Ngunit magkakaroon pa rin ako ng pagkakataon kung pupunta ako para kay Francisco. Tiningnan ko ang background ni Francisco. Kahit na siya ay isang walang kwentang playboy,
hindi pa siya nakipag-ugnayan sa sinuman sa mga babaeng iyon mula nang pumunta siya sa training camp ilang taon na ang nakakaraan. Kaya dapat kong bawasan ang panganib sa pamamagitan ng paggawa kay Francisco na aking target. Anyway, isa siya sa mga batang tagapagmana ng butchers, kaya hindi magkakaroon ng malaking pagbabago ang pagpapakasal sa kanya. Makukuha ko pa rin ang gusto ko sa pagtatapos ng araw. Pinuksan bigla ni Katrina ang drawer at kinuha ang pitaka nito. Maaari kitang tulungan, ngunit mayroon akong kondisyon. Napatingin si Maisie sa kanya. Ano yan? Hindi mo ako kayang pagtaksilan kahit anong mangyari. Ito ang kondisyon ko. Inabot sa kanya ni Katrina ang isang pakete ng pulbos. Nagulat si Maisie. Ano ito? Gumisi si Katrina. Isang bagay na gagawing hayop ang sinumang tao. Sa Blue Bay Villa, si Maisie ay absent-minded habang kumakain. Patuloy niyang kinakalikot ang nilidyas na patatas sa kanyang plato, ngunit hindi siya nakakain ng marami, hindi kahit ilang subo. Sinagot ni Nolan ang tawag sa koridor at bumalik sa hapagkainan. Tiningnan namin ang aksidente. Bumalik sa katinoan si Maisie at napatulala. Nakita mo na ba ang aksidente? Inunat nito ang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Hindi ko kayang makita na masyado kang naaabala sa mga gawain ng iba. Natawa siya. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Anong pinagtatawanan mo? Kung hindi mo pa naibabalik ang iyong mga alaala, sasabihin mo. Kinaya ni Maisie ang hitsura niya kapag seryoso ang sinasabi nito sa kanya bago siya gumaling sa amnesia. Palagi kang nag-aalala tungkol sa mga gawain ng ibang tao, at hindi ko gusto iyon. Isang buntis ng ngiti ang binigay ni Nolan. Mukha ba akong retarded? Napakurap si Maisie, napagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin, hinawakan siya sa kanyang mga balikat, at niyugyug siya ng malakas, how dare you call me a retarded? Tiyakap siya ni Nolan, tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mga mata, at ngumisi mula tenga hanggang tenga. Hindi ka mukhang may kapansanan, ngunit sa halip ay cute. Inalis ni Maisie ang kamay niya sa mga mata niya at tinitigan siya. So, ano ang dahilan ng aksidente? Bahagyang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Nabangga ito ng truck at tumawid sa rehas ng tulay na may taas na 5 metro. Bagamat may lawa sa ilalim ng tulay, nakulong siya sa sasakyan at hindi marunong lumangoy. Kaya hindi niya nailigtas ang sarili niya. Ano ang tungkol sa kanyang driver? Ang kanyang driver ay walang malay at hindi rin mailigtas. Natigilan si Maisie sa kanyang kinauupuan, pakiramdam niya ay may mali. Ngunit ito ay isang napakalaking aksidente. Wala bang nakakita sa insidente at nagligtas sa kanya sa oras? Napapikit si Nolan. Nangyari ang insidente noong madaling araw, at ang dinaanan nila ay isang shortcut, kaya kakaunti ang mga sasakyang dumadaan sa bahaging iyon ng kalsada sa madaling araw. Hindi sa banggitin na ito ay matatagpuan sa labas ng lungsod. Walang mga residente na nakatira sa malapit kaya huli na nang may makaalam tungkol sa aksidente. Natigilan si Maisie at nawala sa ulirat. Bakit mag-shortcut ang tiyuhin ni Barbara? Kung ito ay isang shortcut, dapat itong medyo nakahiwalay. Magkakaroon ng mga traffic camera kung pipiliin niyang dumaan sa freeway, at ang may-ari ng iba pang sasakyan ay tatawag ng pulis sa oras kung may aksidente. Ngayon, sa paghusga sa sinabi ni Nolan, malamang na tumakas ang driver ng truck, maaaring dahil sa takot na panagutin o dahil siya ang sadyang nagdulot ng aksidenteng iyon. Ito ay isang kritikal na panahon, ngunit napakalaking pagbabago ang nangyari sa chases sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay lubhang hindi pabor sa mga chases. Kabanata 800. Inagaw ni Nolan ang kanyang mga pilak mula sa kanya, inilagay ito sa mesa, at binuhat siya. Mamaya ka na ulit kumain. Nolan Goldman. Hindi wasto ang pagtutol. Malabo ang gabi, nakakabingi ang musika sa bar, nakakasilaw ang mga ilaw sa dilim. Ang mga babae sa entablado ay sumasayaw ng pole dance habang ang mga nakaistilong lalaki at babae ay nag-e-enyuman sa mga booth sa ibaba ng stage. Pumunta si Francisco at ilang kaibigan sa bar para uminom at maglibang. Gayunpaman, walang babae na nakaupo sa tabi niya, kaya siya ay naruroon at umiinom ng mag-isa. Gumisi ang isa sa mga lalaki. Young Master Boucher, gusto mo bang kunan ka namin ng bar girl? Ikinaway ni Francisco ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang braso sa gilid ng likod ng sopa. Hindi ako interesadong makipag-close sa sinumang babae. Young Master Boucher, mukhang nag-reform ka na. Ikaw ang nagpapakilala sa amin sa mga babae kapag lumalabas tayo para uminom. Oo, tumigil ka na ba sa pagiging playboy simula nang bumalik ka mula sa training camp?
Tinampot ni Francisco ang kanyang baso ng alak at inilagay sa harap ng kanyang mga labi ngunit hindi ito ininom. Hindi ako tumigil sa pagiging playboy, naghahanap lang ako ng taong handang pumasok sa isang seryosong relasyon kasama ko. Pumasok sa isang seryosong relasyon. Gulat na tinitigan ng mga lalaking iyon si Francisco na para bang auditory hallucination ang lumabas sa bibig niya. Nagulat siya saglit at ibinaba ang baso. May komento ka ba tungkol sa plano kong makipagrelasyon sa isang tao? Ang mga lalaking iyon ay tumawa, kinuha ang kanilang mga baso ng alak, at tumunog ang mga baso. Tara, inom tayo. Cheers! Tumayo si Francisco at naglakad patungo sa restroom nang may bumangga sa kanya. Papagalitin sana niya, pero napagtanto niyang si Maisie iyon ang damilat siya. Sinadya ni Maisie na bihisan ang sarili ng kaakit-akit, at ngumiti siya kay Francisco matapos siyang mabangga ng kusa. Mr. Boucher, nagkataon lang. Ano bang pinagsasabi mo? Umalis ka sa paningin ko. Napakasama ng impresyon ni Francisco kay Maisie. Masasabing sobrang hinamak niya ito. Tinulak niya si Maisie at aalis na sana pero pinigilan siya ni Maisie. Mr. Boucher, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. I'm sorry, nagkamali ako kanina. Pero huwag kang mag-alala, hindi na kita guguluhin sa hinaharap. Si Maisie, na nagmuni-muni sa kanyang sarili na may kakaibang ekspresyon, at nagulat ng ilang segundo. Nang hindi siya binigyan ng oras para mag-react, nagpatawag si Maisie ng isang waiter at kumuha ng 2 baso ng alak sa kanyang tray. Mr. Boucher, nagmumungkahi ako ng isang toast upang humingi ng tawad sa iyo. Tatapusin ko muna ang baso ko para ipakita ang sinseridad at respeto ko. Ininom niya ang lahat ng alak sa baso hanggang sa wala nang natira. Pagkatapos niyang uminom, nakita niyang hindi kumikibo si Francisco. Mr. Boucher, taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo, hindi mo ba tanggapin ang paghingi ko ng tawad? Nang makitang naubos na niya ang kanyang inumin, naisip ni Francisco na napakawalang galang para sa kanya kung hindi siya uminom. Inubos niya ang baso ng alak, at nanatiling nakatitig sa kanya si Maisie habang nilalamon niya ang bawat lagok ng alak. Tapos na, ibinaba ni Francisco ang walang laman na baso at dumiretso sa banyo dahil sa matagal na niyang pagpipigil. Napatingin si Maisie sa kanyang silhouette na nawala sa karamihan, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay hindi maiwasang mapakibot. Nakuha na ng isda ang pain. Ito ay tunay na isang piraso ng cake. Sa Soul Jewelry, dumating si Maisie sa kumpanya ng madaling araw at nakita ang mga artikulo ng balita tungkol sa chases. Pinalibutan pa ng mga reporter si Barbara at ang kanyang ama sa labas ng funeral parlor para sa isang panayam. Bahagya, kumunat ang kanyang noo. Mukhang hindi ang mga chases ang nagbalita. Pero nalaman pa rin ng media ang insidente. Hindi na nakasagot si Barbara sa mensaheng ipinadala sa kanya ni Maisie. Malamang dahil masyado siyang abala.